is Engineer Kevin at welcome sa aking kauna-unahang podcast. And for my very first podcast, to be honest, right now, hindi ko pa alam kung ano yung magiging pangalan ng podcast ko. Napapaisip-isip pa ako. So for the meantime, papangalanan ko na lang muna siyang Engineer Kevin's Show. Engineer Kevin's Show. Yun na lang muna. Then along the way, pwede kong palit-palitan yan. So without further ado, quick introduction lang muna para hindi tayo talon sa name niya kagad, no? So, he is a registered electrical engineer. Kakapasa niya ngayong April 2026. No? So, kudos, congratulations. From Batangas State University, Alangilan Campus, dubbed as the National Engineering University, with scholarships from Gokong Wei Foundation. Ayan. Then, some of his achievements. Madami yan, pero konti lang akin sabihin para hindi umaba naman masyado itong podcast. No? Most Outstanding Electrical Engineering Student Award, Service Awardee sa pagiging student leader, at naging rin siyang regional chairman sa IIEE Southern Luzon. Please welcome Engineer Renzo. Ayan, Engineer Renzo Gutierrez. Ayan, so Engineer Renz, good day sa'yo, Engineer Renz. Kamusta? Good day po, Engineer Kevin. Ayun. So, still on cloud 9 since 2 weeks. It's been 2 weeks after po nung pagkalabas ng results noong April 2026. REEIB. Alright, so napansin ko kasi nung inintroduce kita, bigatin yung pinanggalingan mong school, Batsu, no? So, bigyan mo naman kami ng konting insight kung paano ka nakapasok sa Batsu, of course, and then insight na din kung paano ka nakalabas sa Batsu. Ayun, kasi sabi nila, pag nakapasok ka, mahirap na lumabas dyan eh. So, bigyan mo naman insights sa mga taga-Batsu. So, nung time ko po kasi, hindi pa namin naabot na nagkaroon ng entrance exam sa pandemic year So, more on nagpasa po kami kasi through online, grades yung basis. So, ayan po yung process namin pagpasok. Pero nung after ng mga sumunod naming batches, I think may entrance examination na siya. Bago tayo magpatuloy, magbigay tayo ng parang icebreaker. Ayan, no? So, magbibigay ako sa'yo ng choices, pipili ka lang. So, bibigyan kita ng 3 choices, pipili ka lang ng 2. Ikaw bahala kung gusto mo mag-explain, no? Ikaw bahala dyan, no? So, bibigyan kita ng 3. Industrial engineering, computer engineering, mechanical engineering. Pili ka 2. Ah, Industrial at saka mechanical engineering. Okay, good. Follow-up question. If hindi EE ang napunta sa yung slot, ano dapat? Engineering muna. Engineering major. Maliban sa EE, anong gusto mo? Ang first choice ko po talaga is civil engineering. Ayun. Naubusan ng slot? Parang ganun bang nangyari sa'yo? Parang na-offer po sa akin ni Bats is electrical engineering. So, as time goes by, napamahal na rin po ako sa inyo. Ayun. Okay. Cool. Alright. Sige, fast question ulit to. Control system, power system, differential equation. Pili ka ng isa na ichuchugiin mo sa 3 yan. Kung Siguro pwede. po, power system, yung... Power system. Wait lang, ano po ba? Yung pipiliin or yung hindi? Yung hindi, yung chuchugiin mo, Yung yung hindi. ayaw mo, yung hate mo sa 3 yon. Siguro po, feedback and control system. Feedback. Alright. Same, no? Ayan, masakit din si feedback. May feedback din sa amin sa ECE. So, ano naman ang mapapayo mo sa mga senior high school ngayon? Kasi ngayon we're filming this May 2026. No? So, ano ang payo mo sa mga senior high school ngayon na gustong mag-electrical engineering? Ayun. So mapapayo ko sa mga senior high school na electrical engineering, tuloy nyo lang yan kasi laking tulong natin, especially ngayon, given na nagre-red at saka yellow alert ngayon sa NDCT, and mostly, nag-switch na tayo sa, renewable energy resources. And, yeah, pagpatuloy nyo yung passion nyo sa pagiging electrical engineering kasi, masayang aralin ng EE. Malawak ang scope niya. Hindi lang nag-limit sa 4 corners of classroom. Explore lang ng explore. Ayun. Yun pa yung mapapayo ko. Speaking of your payo, since kudos na kakapasa, and then I think Hindi malapit po. ng outtaking. What's next for you, Engineer Renzo, after the outtaking? Mayroon ka na bang nakukurot na pipisil na industry or companies?
Actually po, meron akong mga ina-eye at ini-aim po mga companies. So, Natanggap na ba? Or ano, in hindi the pa po. process? Still, sa ano pa rin po. Waiting game pa rin po ako ngayon. Mm-mm. Yeah. Ayan. Anong industry yung mga yon? Kahit wag na company ang Ah, sabihin mo, industry na lang. sabihin na lang po natin na ano, transmission, distribution, substation, Mhm. and also ano, Okay. policy implementation, and yeah, energy engineering. Ayan. Alright, ayun. And then okay naman yung prospect at the same time. Okay naman yung sinabing possible na range ng kikitain yun. I'm not saying sabihin mo, pero okay naman na siya sa iyong in your dictionary. Okay naman na yung magiging parang So first offer far sa'yo. naman po, so far naman po, wala pa naman po silang offer. Still waiting po dun sa next processes kasi may mga ano pa yun, Ah, no, assessment and next interviews. So far po, hmm. waiting pa rin po dun sa mga process na yun. Okay. So itong question ko ano, feel free to not answer if you don't want to. Pero ano, as a newly passed electrical engineer ngayong 2026, ano ang, dalawa yan ano ang gusto mo na realistic pa naman sa isang bagong graduate na salary? At saka ano yung pangalawa, ano yung pinaka sa tingin mong mababa na i-accept mo? Guess mo, yung minimum na pag ito, okay, I'll accept Opo. this. Siyempre, so you may answer one or both. Actually po sa range talaga. Wala naman, siguro may ina-expect ako, depending sa maging workplace ko, lalo na if dito sa province or sa Manila rin. And Oo. kino-consider ko rin po kung kasama ba sa salary nila yung ano, kung meron ba silang pabahay, food allowance. Kasi baka Mhm. kasi, ano, Okay, minimum na let's say ganito, pero wala. ako wala pa, Let's ano, say walang food allowance, pamasahe, or transport opo. allowance. Ayun, let's assume wala. So, can you give us a Yeah. figure ba? Ah, Siguro, if 12,000 ba yan? province 13,000 ba yan? rate, Joke lang. Ayun. parang medyo Base ligas rate. po dun. Pero around 30, kung ano. 30K Yan. base rate. Wala lahat walang kahit anong allowance. Opo. Siguro di minimi lang na yung 2K Mm. per month. Siguro di minimi na pang rice, no? Rice subsidy or clothing, mga ganyan. So 30K. Mm. Okay. Understandable. Okay. Ayun. Kasi I just posted, kung nakita niyo yung post ko, parang this week lang, yung salary ko before na 20-ish K, noong 2014, parang 31 na siya ngayon, di ba? Due to inflation, etc. Pinost ko yan sa page ko. Follow nyo ko doon sa FB ko, sa lahat. Ayun, anything na gusto mo itanong sa akin. Although this is an interview, maybe let's make it a conversation na lang. Puro ikaw yung Okay. binato ko eh. Ayun. Yes po. So, ano po, ano po ba yung dapat na ginagawa na namin? Kasi parang at this time, dapat nagtatrabaho na kami, ganito, ganyan. Hindi po ba kayo nape-pressure nung pagkapasa niyo po ng boards, ano po agad yung una yung ginawa niyo? At ma-advise niyo po sa Ah, aming mga freshly board okay. passer. Ganun. Okay. Siguro sabihin ko na lang eksaktong nangyari sa akin, no? Hindi advice. Okay, Para go. doon ko na lang din itutusok yung advice kasi iba yung sa amin, iba rin yung sa inyo. So, what happened to me is I've passed December. December yung board exam namin and then December parang 18, 19 lumabas yung result. And then ang outtaking na noon January 10, 11, basta ganon. Ang outtaking namin January na. So let's start the countdown. After I pass, puro gala lahat yan. To be honest, sa ibang tao ko pa nalaman na pumasa ako because so, after ng board exam, kinalimutan ko. Kinalimutan ko yung board exam, yung paglabas. Tapos, kung wari Thursday ngayon, akala ko lalabas yung result ng Friday. Thursday night may tumatawag sa akin, congrats engineer, sabi ko. Hindi ko masabi dito kasi baka ma-block ako. Medyo mura yung nasabi ko doon. Ganun. Hindi ako naniniwala pa eh. Tapos tinignan ko, nga, pumasa ako. Noon pala, yung pagtingin ng result, hindi sing bilis na ngayon. Although lalabas sa internet, hindi ganun kabilis yung internet ng araw. Ang dating, kung naalala mo yung Globe Tattoo, bata pa kayo noon, pero alam mo yung Globe Tattoo, ay, nagsabi ako ng brand. Anyways, USB stick, nandun yung broadband. Ganun dati. So, nagpa-load pa ko, etc. Ayan, then jump tayo sa, kailan ako unang naghanap ng work? Una ako naghanap ng work, a month after outtaking. Ayan, so that's around February. And then around March, meron akong tatlong offers, no? So, yan yung nangyari sa akin.
Maybe the stars align on my end, but I'm not even pressuring all of you na gayahin nyo yung nangyari sa akin or ano kasi I do believe merong sari-sariling timeline. Tayong lahat, hindi lang kayo, ako, etc. May sari-sarili tayong timeline. No? Merong iba, may classmate ako after a few months, doon nakahanap ng work. Pero hanggang ngayon, nandun sila sa work na yon. Hindi ko ma-name drop yung company. Malaking company yan, na telco. Hindi ko na lang yan name drop. Ayan, ISP yan eh. Ayun. So, ang masabi ko lang dyan is, enjoy the moment. You'll never be 23 again. 23 ka ba ngayon? 24 na po. Hindi ka na magiging 24 ulit, no? Wala yan sa edad, no? Baka kasi sa akin kasi, I passed the board 21 ako. So, 21 meron akong work. But nonetheless, apples to oranges, let's not compare. Ano naman yan? Sari-sariling timeline. So, 24, marami kang prospect. Very good yan. Hopefully, mapili mo yung gusto mo industry, no? Not just yung company, but industry. Sana, ha? Ayun. So, Yes. dream job, dream company, ayun. O dream role. Ayun, sana ang mapunta sa'yo, no? I'm hoping and praying. And then, ito, number one na masasabi ko lang. If sa tingin mo, hindi ka para doon, trust your gut feeling because you'll never be, kung ilang taon ka nun, you'll never be 24 again, 25 again, 27 again. Time will move on, no? So, kung feeling mo hindi mo gusto doon sa company na yon, after 2 to 3 years, lipat ka. Wala namang masama doon. At lumipat ka strategically. Meaning, kung meron kang gustong role, aralin mo muna yung basics ng role na yon, then integrate mo. Sana sa ginagawa mo sa current, and then makalipat ka. Ayun lang. And then, sana no, sana, lagi kong sinasabi na ang first salary nyo is at least 20K. Yun ay minimum. Pinagdadasal ko nga, 25 starting nyo eh. Pero let's be yung realistic na part, at least 20K sana, no? Ayun. Hopefully, I give you the answer na gusto mong marinig. Kasi baka may masakit sa puso yung sinabi ko eh. Ayun, yun yung, ganun ako sumagot. Ayun. It's also the reality Mhm. din po talaga ng life. Correct. And then, ikaw ay nasa Cebu, correct? Hindi po, Batangas pa po. Ay, Batangas. Nasa Batangas. Well, Batangas, marami. Batangas and Metro Manila, one ride lang. Well, malayo, pero one ride lang yan. Isang bus lang yan, di ba? I think we're good na. But anything that you would want to share to anyone? Anything? Siguro po, advice na lang din po, especially dun sa Mhm. may mga board exam. Mhm. So, siguro mag-share lang po ako ng a few tips din po and Sure. reminder. So, number one, always have God at your side. Kasi, siya yung kauna-unahan talaga. Siya nakakaalam ng lahat and everything. Ayun. Always have faith sa height niya. Second, have a good environment. Your environment matters. Number three, have your support group na mag-uplift sa'yo. Kasi darating ang time na mag-burnout ka, hindi mo na mamalay na papaya ka na pala sa review, but Mhm. nandiyan yung friends mo. Yung friends na mag-uplift sa'yo, hindi yung totoo kasi pababa. Ayun, always have your support group. And, Mhm. yun nga po, sabi rin ni Engineer Kevin kanina, enjoy every moment. Kasi i-claim mo na, once ka lang mag-review, at Ah. tiwala mong ipasa mo na agad within one day. To bring back to Mhm. your friends, your family, para din sa'yo, as Mhm. self-fulfillment. So, yun lang siguro ma-advise ko. And, Thank you, yeah, Engineer enjoy Renzo. Yeah. everything while you're Oo. young. Dagdag ko lang dun huwag kayong manghinaan ng loob pag mababa ang pre-balls nyo. Promise. Yeah, tunay. Hindi yon. Ang ano lang sa pre-balls is para ma-feel mo. Ma-feel mo kung ano ka compared relative sa mga classmate pa. At the same time, ma-feel mo yung actual board exam feels. Ma-feel mo yung pressure while shading. Baka kasi magaling ka magsagot, pag shade mo, nabutas yung papel. Paano na yan? Di ba? To be honest, nung nagre-review ako yung pag-shade, pinapractice ko yan. Pag-shade sa isang maliit na, pinapractice ko yung pag-shade. Oo. Ayun lang. And then, I guess that's it. No? Thank you, Engineer Renzo, our newly registered electrical engineer. See you when I see you, Engineer Renzo. And thank you sa mga Yes nanood. po. Ayun. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.